Ano pang ginagawa mo dito? Di ba pinalayas ko na kayo kanina? Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi ka welcome dito? Hazel, ipapakiusap ko lang sa'yo si Manuel. Hayaan mo siyang pumunta sa libing ni Jessica. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Magpaalam sa anak ninyo. No. Pinili niya akin sa labas. Wala na siyang karapatan sa anak ko. Hazel, please. Pagbigyan mo na siya. Hirap na hirap yung kalooban niya. Maawa ka naman. Maawa? Siya ba naawa sa akin? Ni isa man lang ba sa inyo naisip kung ano yung pinagdadaanan kong sakit? Bilang isang ina, wala. At ikaw, mga agaw ka ng asawa. Lahat inagaw mo na sa akin. Pati ang pagmamahal ni Jessica. Nawala ang anak ko dahil sa inyo. Hindi ko matatanggap. Sinagad niyo na ako. Tinanggalan niyo ako ng karapatan maging isang ina. Sige. Dahil gagawin mo ang lahat para sa asawa ko. Sige, papayag ako. Papayag akong pumunta siya sa libing. Sa isang kondisyon. Hindi kami sasama. Kung yan ang gusto mo. Hindi yun. Isuko mo si Colleen. Paaminin mo siya. Na siya ang may kasalanan, kaya namatay si Jessica. Para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko, yun ang gusto kong kondisyon. Ano? Di ba gagawin mo lahat? Di ba ganyan kakadesperada para kay Manuel? Yun ang gusto kong kondisyon. Wala nang iba. Hazel, hindi. Hindi aamin si Colleen. Sa kasalanang gawa-gawa mo lang. Wala na tayong dapat papag-usapan kung ganon. Makakaalis ka na. May balita na kayo sa nangyari kay Jessica? Wala pa nga eh. Andrea, Jack, si Attorney. Attorney! Hi, good afternoon. Tony. Hey. Gandang hapon. Hello. Attorney. Upo po kayo. Thank you. Ate Lidang, isang baso kay Attorney. Thank you. So, tinutukan na ng legal team ko yung investigation ng mga police and they may have a lead kung sino yung naka-hit and run kay Jessica. Nahanap na ho nila? May natagpo ang abandoned vehicle sa may Fairview. Walang plaka pero same model. Thank you, Attorney. Very similar to dun sa nakita sa CCTV footage. Parang ito yung nasa CCTV. Oh. Malabo lang kasi, pero parang ito yung sasakyan. Yeah, the police can't confirm it yet pero mukhang yan nga yun kasi meron siyang dent dun sa may bumper in the same area kung saan kita natin sa footage na nabangga si Jessica. Buti gising ka na. Saan ka nagaling kagabi? Makinit na ng ulo mo pagbalik mo. Nakasalubong ko si Doc Richard. Sabi niya, consistent daw yung progress mo. Okay din daw yung lab results.
Kapag stable ka pa, hanggang bukas, pwede ka nang i-discharge. Kahit ba hindi mo sinagot yung tanong ko? Saan ka ba galing kagabi? Bumalik ako sa burol. Pinakiusapan ko si Hazel. Napayagan ka sa libing ng walang gulo. Pero bakit mo naman ginawa yun? Dahil nararamdaman ko yung sakit ng nararamdaman mo. Pero nagmamatigas siya. Papayag lang daw siya kung isusuko ko si Colleen at paaaminin. Ano? I'm sorry, Manuel. Gusto ko pumunta ka ng libing. Pero hindi ko isusuko si Colleen dahil inosente ang anak natin. Kung kailangan ko pong sumuko, gagawin ko. Para po kay tatay. Colleen, anak. Anak. Anak, bakit mo naman gagawin yun? Ha? Wala ka namang kasalanan eh. Gusto ko pong makasama ni tatay si Jessica for the last time, Nay. Hindi, Colleen. Manuel, I'm sorry. Gusto kong pumunta ka sa libing. Pero hindi ako papayag sa gustong mangyari ni Hazel. Anak, halika nga dito. Totoo ba na tinulak mo si Jessica? Tay, hindi po. May away po kami ni Jessica pero hindi ko po siya tinulak. Ayun naman pala eh. Bakit ka susuko? Para lang sa akin? Anak, ano yun? Magsisinungaling ka? Aakuin mo yung kasalanan, di mo naman ginawa? Para ano? Para lang makapunta ako sa burol ng kapatid mo? Tay, gusto ko lang po kayo maging masaya. Anak, alam ko naman yun. Pero hindi tama na isakripisyo mo yung sarili mo para sa taong mahal mo. Tay, huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi hindi ko po nailigtas si Jessica. Tay, sorry. Sorry po kasi hindi kayo makakapunta sa libing ng kapatid ko dahil sa akin. Sorry, Tay, sorry. Tay, sorry. Sorry,
Tay.